Ngayon ay nasa chapter 28 na ng Exodus at nawa po ay matapos natin ito, kung di man po ay siyempre ipagpapatuloy natin sa susunod na Sunday. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, sama-sama po kaming magkakapatid na iyong mga anak na lumalapit po sa iyo sa mga oras na ito. Hinihiling po namin sa iyo, Ama, na ang aming pag-aaralan ngayong umaga ay maintindihan namin at tulungan mo po kami, gabayan mo po kami, O Diyos, upang ito ay makita namin ang relevance nito sa aming kapanahunan. Ano ang kaugnayan nito sa aming buhay ngayon? Kaya't kapos ang aming kaalaman, kapos ang aming kakayahan, kaya't ikaw po ang aming nilalapitan, aming Ama, upang bigyan kami ng karunungan. Buksan mo po ang aming isipan at bigyan kami ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami, O Diyos, na makita namin na ang iyong mga salita ay timeless, na ito ay hindi lang applicable sa panahon ng mga Israelita nang sila ay nandoon sa wilderness, kundi ang iyong mga salita ay applicable pa rin hanggang sa 21st century. Mangyayari lamang po ito, Panginoon, kung kami tutulungan mo, bibigyan ng kaliwanagan upang ito ay aming maintindihan. Ayaw po namin lampasan ang kabanatang ito dahil ito'y mga salita mo at ang mga salita mo'y mahalaga. At alam po namin, O Diyos, na ito'y mahalaga hindi lamang sa panahon ni Moses, kundi mahalaga ito kahit sa panahon namin ngayon. Kaya nagsusumamo kami sa iyo, aming Diyos amang nasa langit. Tulungan mo po kaming lahat. Maraming salamat sa iyong binibigay na pagkakataon sa amin upang ito ay amin pong matalakay. Salamat sa nararanasan naming kalayaan katulad nito na kami ay nakakapagtipon at nakakapagpuri sa iyo, nakakapanalangin at nakakapag-aral ng iyong salita. Salamat po, Diyos, tulungan mo ang iyong lingkod na maghahatid nito, na ma-deliver ko ito ng maayos at malinaw. At tulungan mo rin ang aking mga kapatiran na nakikinig ngayon via Zoom at nandito sa simbahan na ito po ay kanilang maintindihan. Maraming salamat, aming Ama, sa iyong lahat ng kapurihan sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Ang ating pong tinatalakay ay ang tabernakulo na ipinag-utos ng Diyos sa bayang Israelita na itayo nila doon sa gitna ng wilderness. Nang sila ay pinalaya ng Diyos mula po sa Ehipto, sa pagkaalipin nila doon for 400 plus years, at sila ay dinala ng Diyos sa wilderness, at ang layunin ng Diyos ay upang magkaroon ng laya ang mga Israelita na sila ay sumamba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang itinakdang tagpuan ng Diyos para sila ay katagpuin ay ang tabernakulo. Napag-usapan na po natin kung ano ang nasa loob ng tabernakulo. Nakita rin natin na ang tabernacle ay nahati sa dalawang bahagi, ang Holy of Holies at ang Holy Place. At napag-usapan na rin po natin kung ano yung nasa loob ng Holy of Holies, yung pong Ark of the Covenant, at alam na rin natin kung ano yung nasa loob ng Ark of the Covenant, alam na rin natin ang significance nun. At doon po sa Most Holy Place, alam na rin natin kung ano yung nandoon, yung menorah at yung pong table of showbread and the altar of incense. Pinag-usapan din natin yung pinaka-labas ng tabernakulo, kung paano siya kinonstruct, ano ang mga materials, pati sukat, at kung ano ang significance, spiritual meaning ng mga sukat na yon, at kung ano ibig sabihin ng mga kulay na ibinigay ng Diyos. So pinapati po yung measurement ay ibinigay ng Diyos sa kanila.
And then kung ano po yung nasa labas, pati yung bakod na kumukulong doon sa tabernakulo ay pinag-usapan din po natin kung ano ang sukat nun at kung ano yung nandoon sa outer court, yung brazen altar na kung saan doon nila sinasacrifice yung mga animals na inihahandog nila sa Diyos at nandoon din yung laver na kung saan naguhugas ng kamay at ng paa yung priest para pumasok sa holy place. And nakita po natin yung mga detalye ng lahat ng yun, yung pagkakakonstruct nun. At ito ay specifications na ibinigay ng Diyos kay Moses. Pinakita niya sa Mount Sinai at ito yung pinakonstruct ng Diyos sa kay Moses doon po sa wilderness. And of course, sa kasaysayan, alam mo natin na nung nakatawid na sila o nakarating na sila sa Promised Land, sa panahon po ni Solomon ay itinayo naman yung templo, which is the same function noong pong tabernacle sa wilderness. At ito ay naging permanente na. Sa kasamaang palad, dahil sa pagsuway ng mga Israelita, ang templo na ito ay giniba ng panahon ni Nebuchadnezzar, nung panahon na sila ay nasakop ng Babylon. Pero dahil po sa King of Persia, sila ay nakabalik, itinayo ulit ang templo. And in AD 70, panahon ng mga Romans, ay giniba po ito noong AD 70. And then since then, hanggang ngayon, hindi na ho natayo yung kanilang templo na yon. Wala na ho silang matatawag nilang place of worship kasi wala na yung templo nila. No? So, isa kong magandang palatandaan yan na talagang malapit nang bumalik ang Panginoon kapag yung third temple ay natayo na ho. Sa ngayon, wala pa hong malinaw na indikasyon kung ito'y matatayo o hindi. Wala pa pong any hint at all, no, kung ito ay matatayo na or hindi pa. Now, going back sa ating pong pag-aaral sa Exodus, at sa chapter 28, ang tinalakay naman po dito ay yung kasuotan ng high priest. No, yung kanyang isusuot. Dinedicate ang buong chapter na ito para sa kanyang isusuot ng high priest. At ang kauna-unahang high priest ng Israel, nang sila ay nasa tabernacle pa lang, o nasa wilderness, ay walang iba kundi si Aaron. Si Aaron ay kapatid ni Moses. Si Moses at si Aaron ay nanggaling sa tribo ng mga Levites. Okay? So, punta na ho tayo doon sa verse 1 ng Exodus 28. Ang instruction ng Diyos kay Moses, sabi niya, "You are to summon your brother Aaron and his sons to come from among the people of Israel to you, so that they can serve me as Kohanim." Ang Kohanim po, ang ibig sabihin ay priest. Aaron and his sons, Nadab, Abihu or Abihu, Eleazar, and Itamar. So apat po yung anak ni Aaron. Si Aaron ang kauna-unang high priest at sila ay galing sa tribe ni Levi. Now, ang instruction po ng Panginoon sa kanila, ang priest ay manggagaling lang po sa lahi ng mga Levites. At ang high priest ay manggagaling lang po doon sa direct descendant ni Aaron. Pero doon sa direct descendant ni Aaron, which is si Nadab, Abihu, Eleazar, and Itamar, manggagaling lang kay Eleazar. So hindi po pwedeng manggaling ang high priest sa descendant ni Nadab, ni Abihu, at ni Itamar. Ang high priest po ay manggagaling lang doon po sa direct descendant ni Eleazar. Okay, so direct descendant ni Aaron na si Eleazar, and then kay Eleazar, doon lang manggagaling ang high priest. So walang pwedeng panggalingang ibang tribe ito. At kahit na direct descendants ni Aaron, si Nadab, Abihu, at Itamar, hindi pwedeng manggaling ang priest sa kanila.
Okay? Or ang high priest. Pero, pwede hong manggaling yung ibang priest doon sa direct descendants ni Aaron ngayon. Now, ang isa pa pong hindi pwedeng manggaling sa na hindi direct descendants ni Aaron ay yung may-maintain ng menorah. So, pagdating ho sa menorah, ang pwede lang na magsindi nun, ang pwede lang magpalit ng oil nun, ang pwede lang pong asikaso ng menorah ay yung pong galing direct descendants ni Aaron. So kaya kahit galing ka pa sa tribe ni Levi pero hindi ka direct descendant ni Aaron, hindi ka pwedeng magpalit ng oil o magsindi ng menorah. Now, other duties pwedeng gawin nun basta galing sa tribe ni Levi. So ibig sabihin po yung 11 tribes except for kay Levi, hindi sila pwedeng gumanap ng tungkulin sa templo. Kaya lahat po ng naglilingkod doon sa templo ay galing sa lahi ni Levi. Okay? So, maliwanag po tayo doon. Kaya lahat po ng gumaganap doon, yung mga musicians, yung guards, yung mga laborers, yung singers, and other responsibilities, doon po, pag pinag-usapan ang templo o tabernacle, lahat po yun galing sa tribe ni Levi. Pero yung gumaganap doon po sa high priest, sa tribe direct descendant lang ni Aaron. At sa descendant ni Aaron, sa tribe, doon lang po sa direct descendant ni Eleazar. Okay, so ganun ho kahigpit yung kanilang patakaran dito. Pero yung po ay instruction galing sa Diyos. Anyway, sa pag-aaral po natin ng Torah, pag tatalakayin pa po natin yan, dadaanan pa po natin yan sa Book of Numbers, sa Deuteronomy, sa Leviticus, dadaanan po natin yan. Okay? So, yun po yung instruction ng Diyos kay Moses. Patawag mo si Aaron at yung 4 na anak at sila ay maglilingkod sa akin. In verse 2, it says, you are to make for your brother Aaron garments set apart for serving God, expressing dignity and splendor. So yung pong ipapagawang kasuotan ng high priest, it reflects the dignity, the splendor, and the majesty of God. Kaya ang Diyos so nagbigay ng special instruction and design and colors kung ano yung isusuot ng high priest. Dahil ito pong high priest na ito, siya ang nagre-represent ng buong Israel sa Diyos. At siya rin ang nagre-represent ng Diyos sa buong Israel. Kaya ano po nito, napaka-importanting role ang gagampanan nitong high priest na ito. Napaka-significant nito ang gagampanan niya. So, siya po ay maglilingkod sa Diyos, siya ang representante ng mga tao sa Diyos, at siya ang representante ng Diyos sa mga tao. Ang sabi po dito, gawan siya ng garments. Dito makikita ho natin mga kapatid na ang Diyos ay particular sa isinusuot ng tao paghaharap sa Kanya. And I don't believe na nagbago po ang standard ng Diyos kahit sa panahon natin. Kung natatandaan nyo, nang sila po ay nandoon sa wilderness, ano ang sinabi ng Diyos sa kanila? Kung nare-recall nyo po, bago sila humarap sa Diyos, 3 araw ang ibinigay sa kanila para mag-prepare. Di ba? Naalala nyo? 3 days mag-prepare kayo at ang instruction ng Diyos sa kanila, maglaba kayo. So, ibig sabihin, no, huwag kayong humarap na madumi ang kasuotan ninyo. Maghanda kayo ng isusot ninyo sa pagharap sa akin. Siyempre, hindi na ni-require ng Diyos na planchahin yung damit nila. No, una ba, siguro, baka mahirap pong gawin yon. At hindi na practical, kumbaga, kung pagpa-planchahin pa sila ng Diyos doon. Pero ang requirement is 3 araw, bago kayo humarap sa akin, maglaba kayo. Linisin ninyo ang mga sarili ninyo at humarap kayo sa akin. And dito po, makita natin na napaka-specific ng Diyos kung ano yung susot ng high priest na ito.
So kaya tinitingnan ko po ito na ang Diyos kapag haharap tayo sa Kanya, gusto niya maayos tayo. Gusto niya naghanda tayo. Gusto niya damit tayo ng maayos sa pagharap natin sa Panginoon. No? Lalo na po kung ito ay araw ng ating pagpupuri at pagsamba sa Kanya. So hindi naman siguro naghahanap ang Diyos na nakagown pa kay mga babae every Sunday. Pero in principle, ang nais ng Diyos ay malinis, maayos, naghanda tayo sa pagharap natin sa Kanya. Amen? So kaya paghahandaan ho natin yon, iisipin na natin ano ba ang magandang damit na isusuot ko para sa Diyos. No? Ano ba yung presentable ako sa Panginoon? Pag-iisipan ho natin yan dahil nakita natin na ang Diyos ay very particular sa mga isusuot ng tao kapag haharap sa Kanya. Well, tingin ko naman po, tama lang naman kasi, di ba? Kasi kahit nga ho dito sa atin meron kaming ito online interview lang ho ito, no? Kasi nagse-select na kami ng papalit sa akin kasi magre-retire na ako by February. So yung amin pong top management ay humahanap na ng successor ko. And meron kaming 15 candidates nag-apply kung saan galing bansa. May galing ng Croatia, may galing ng London, may galing ng Australia, may Germany, merong Middle East, meron din sa Pilipinas, kung saan bansa ho nang galing yung mga applicants. Sinasala na namin and naibaba naman na ho namin sa hanggang naging 8, hanggang naging 4 na lang. No? And yung isang humarap sa amin, online, no? Doon sa ranking namin, siya pa naman yung number 1. And during my interview sa kanya, seemingly, sabi niya, siya ay believer, born-again Christian. And then, I even asked him, ano ang mga favorite na kanta mo? Anong genre? Sabi niya sa akin, mahilig ako sa gospel. I sing gospel songs. So, I am a believer and sabi niya ganon, yun ang mga paborito kong music. Kaya lang, during the course of interview, sabi ko, are you married? Do you have children? Sabi niya, I'm living with my partner. I'm about to have a grandchild with my 26-year-old son, and I'm living with my partner. So medyo nag-isip ako. You're not living with your wife. You're living with your partner. So medyo hindi ko po ma-reconcile ngayon. Ko, Christian to, living with his partner. And then on the second round of interview, I validated it. And yun nga po, ayoko nang pakialaman masyado yung kanyang personal na buhay. Kaya lang, nung sumunod na interview po, kaharap na yung CEO namin. Kaharap na yung head of Competence Center ng Germany at saka ako. So tatlo na lang kaming umi-interview sa kanya. And to our surprise, nung humarap po siya sa amin, naka-t-shirt, naka-lousy, and halos tingin ko hindi pa na-plan kayo yung t-shirt. So, na-turn off kaming tatlo. No? Kasi yung aking CEO, nakakurbata pa, yung aking head of Competence Center sa Germany, presentable na presentable, and ako rin no? Siyempre, presentable din ako, interview ito eh. Kumbaga po, ito ay very critical tong posisyon na ito na i-occupy mo. You will be the head of operation ng Lufthansa Technical Training sa buong Asia and also in the Pacific. So, hindi birong posisyon yung ina-applyan mo. And then you will appear to us ng ganyan, lousy ka. And of course, many other factors, pero isa ho yun sa tinignan ng aming mga big boss namin. Kaya after the interview, nagkaroon kami ng feedback ng mga managers, and sabi ng CEO namin, tapos na ang hindi na natin siya tatanggapin. And
As simple as that, oh. As simple as that. So, kung yung pong mga corporate world nagre-require na magdamit ka ng maayos kapag haharap ka sa CEO, kapag haharap ka sa presidente, kung yung corporate world ho nagre-require ng maayos na kasuotan, sa tingin nyo kaya kung haharap tayo sa Diyos, ay hindi magre-require ang Diyos na maayos ang kasuotan natin, maayos ang ating appearance sa Kanya. Di ba? Tingin ko, wala naman ho tayo sa bundok eh. Wala naman tayo sa kagubatan. Wala naman tayo sa remote area. Nasa siyudad tayo na meron tayong way para magbihis ng maayos, ng malinis, ng presentable. Kaya po, I believe, no, na para marapat lamang na tayo po ay magbihis ng maayos paghaharap tayo sa ating Diyos tuwing araw ng linggo. No? So ipagpapatuloy ko po ito, yung requirement ng Diyos kay Aaron. Sabi niya rito, instruction niya kay Moses, speak to all the craftsmen, no, to whom I have given the spirit of wisdom, and have them make Aaron's garments to set him apart for me, so that he can serve me in the office of Kohen. Nagtalaga pa ang Diyos ng isang dalubhasang craftsman, isang artisan na maggagawa, tatahi ng damit ni nung isusuot ni Aaron. Ang Diyos din na nagbigay ng wisdom doon sa gagawa ng kanyang kasuotan. So ibig sabihin, mahalaga sa Diyos ito, di ba? Mahalaga para sa kanya ito at dapat pagtuunan ng pansin. The garments they are to make are these: a breastplate, a ritual vest, o yung tinatawag po nating ipod, kung narinig nyo na yon. Minsan napagkakamalan natin yung ipod tsaka breastplate ay iisa. Pero hindi po, magkahiwalay sila. Kasi yung ipod, siya yung pinapatungan ng breastplate. Siya yung kinakabitan ng breastplate. A robe, no? A checkered tunic. A checkered tunic. A turban and a sas. So bilangin po natin, breastplate, ritual vest, robe, checkered tunic, turban, and sas. 6. Now, sa atin po, hindi tayo Hebrew, 6 lang yan na piraso ng garment niya. But again, para sa mga Hudyo, yung pong 6 na yon, it means grace. For the Jew, it means grace. So, ibig sabihin nung sa kanila niyan, since ang pinag-uusapan pa rin natin dito is the tabernacle, ang pinag-uusapan pa rin po natin dito is yung kanilang place of worship at yung mangunguna sa kanila sa worship, then may kinalaman pa rin po na itong 6 na piraso ng garment na ito na sasabi sa kanila na it is only by grace that we can worship God. And it is only the grace of God that you can worship Him. They are to make holy garments for your brother Aaron and his son so that he can serve me in the office of Kohen. So, nakita natin sa una, si Aaron, si Nadab, si Abihu, si Itamar, si Eleazar. So, sa atin pangalan lang sila. Pero alam mo natin from the Old Testament na ang pangalan sa kanila meron ding mga ibig sabihin. Hindi lang sila binibigyan ng pangalan basta magkaroon lang ng identification, kundi meron pong spiritual significance lahat yun. Now, nakita natin 5 sila, di ba? Sino po sila? Si Aaron, si Nadab, si Abihu, si Eleazar, tsaka si Itamar. So, tatay at 4 na anak, 5. For the Jews, kung yung pong 6 ang ibig sabihin is grace, ang number 5 naman sa mga Hebrew, ang ibig sabihin ay incompletion or lacking. So, which means, referring to the worship of God in the tabernacle,
Dahil ito ay nandito sa lupa, dito sila sumasok. And this is during the Old Testament times. Para sa kanila, yung worship in the tabernacle is still incomplete in a sense. Because in the New Testament po, dun magkakaroon ng completion yung pag-worship natin sa Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon, you will worship me in spirit and in truth. During the Old Testament times, ang Holy Spirit hindi pa ho bumababa. Kaya ang lahat ng pagsamba nila is through the tabernacle, in the tabernacle, and very physical lahat. And the tabernacle is just a replica of God's dwelling place. No? Replica lang siya ng God's dwelling place in heaven. And so, for the Jews, at that time po, meron pa rin pong lacking. Kulang pa rin ang kanilang pagsamba. Pero in the New Testament po, ang sabi na sa atin is we will worship God in spirit and in truth. That makes our worship complete sa ating Panginoon. And again, it is still all by the grace of God. Kumbaga po, nakaka-worship tayo sa Diyos because of His grace. No? Dahil sa biyaya, dahil sa grasya ng Diyos sa atin, dahil sa grace ng Diyos sa atin, kaya lang po tayo nakaka-worship sa Kanya. Ganun din sila noon. It is because of God's grace, kaya sila nakaka-worship sa Diyos. Moving on, in verse 5, it says, they are to use gold, blue, purple, and scarlet yarn, and fine linen. So alam mo natin na itong blue, purple, and scarlet ay color of royalty. And of course, the most precious metal during that time ay yung pong gold. Kaya siya po ay, kumbaga, metal of royalty, ang gold. So isipin niyo po, imagine niyo, ito yung isosot doon sa high priest. No? Na pure gold yan, and then with the color of royalty. Kaya nga po, yung kasuotan pa lang ni Aaron na yun, ng high priest, at maintain ho yan, no? Maintain ho yan hanggang may templo sila. Yan yung sinusuot ng ano. Because it reflects the dignity and the royalty and the splendor of God. Kaya makita pa lang nila yung high priest nila, ang nire-reflect na nito is the glory of God. Ang nire-reflect na nito is the dignity of God. Ang nire-reflect na dito is the splendor of God. Kaya si Aaron po, hindi basta ganoon lang siya na pinagsuot siya ng damit na yon, kundi yun po yung significance na yon sa mga Israelita. Verse 6, they are to make the ritual vest of gold, of blue, purple, and scarlet yarn, and of finely woven linen, crafted by a skilled artisan. Again, sabi ko nga po kanina, merong itinalaga ang Diyos na tao kung sino ang tatahi ng damit ni Moses na yon. Ni Aaron. At siya po ay binigyan ng wisdom ng Diyos, siya ay binigyan ng kinalooban ng Diyos ng skill para niya magawa itong kasuotan na ito ni Moses, ni Aaron. Verse 7, attached to its front and back edges are to be 2 shoulder pieces that can be fastened together. Its decorated belt is to be of the same workmanship and materials. Gold, blue, purple, and scarlet yarn, and finely woven linen. Take 2 onyx stones and engrave on them the names of the sons of Israel. 6 of their names on one stone, and the 6 remaining names on the other, in the order of their birth. Now, hindi po sigurado dito yung mga Bible scholars kung onyx nga ba talaga yung stone na yon. Kasi hanggang ngayon ho, walang nakatitiyak kung anong uri ng mga bato ang inilagay doon sa kasuotan ng high priest. Yung tinutukoy po dito ay, kumbaga, ito po yung ipod, no? Yung ipod, tapos sa ibabaw niya nandoon yung breastplate. Yung breastplate ay 2 piraso po siya, isang nasa harap at isang nasa likod. Ang nagkakabit sa kanya ay yung nandoon sa balikat na strap. Doon sa strap na yon may nakalagay na bato. At doon sa bato na yon, nakaukit yung 6 na pangalan ng tribe sa kaliwa at yung sa kanan yung 6 na tribe kasi 12 tribe sila. So nakaukit doon sa bato na nakalagay dito.
Now, kaya 6, 6, 12, no? And then dito po sa harapan, yung breastplate, meron ulit siyang nakalagay na mga bato. Sabi diyan, 6 of their names on one stone and the 6 remaining stones on the other in the order of their birth. No? So hindi mo basta ilalagay na lang yung pangalan doon, ilalagay mo siya in the order of their birth. An engraver should engrave the names of the sons of Israel on the 2 stones as he would engrave a seal. Mount the stones in gold settings. So kaya yung strap po dito at yung pinaglalagyan ng bato na inukita ng pangalan ng mga tribes ng Israel, siya po ay nakalagay sa gold. Now sabi nila onyx stone daw yon. We do not know. Siguro yun lang ho ang sabi nung translate na sa English, but really nobody knows kung anong klaseng bato yun. And put the 2 stones on the shoulder pieces of the vest as stones calling to mind the sons of Israel. Aaron is to carry their names before Adonai on his 2 shoulders as a reminder. So kaya si Aaron po ay napakabigat ng responsibility niya because on his shoulder, ang sinisigna po nun, ay nakapatong ang buong bayang Israel sa kanya. Ang lahat ng tribo ng Israel ay nakapatong sa kanyang balikat at siya yung magre-represent doon sa Diyos Ama. So, in Exodus 28, yung pong garment ng priest, no? Yahweh declares Aaron and his sons, Nadab, Abihu, Eleazar, and Itamar are to be priests to him. So sila yung maglilingkod. Meron talagang mga tinawag para sila ang maglingkod. No? And then, sabi ko nga ho kanina, ang priest, ang ibig sabihin po niyan ay, o ang Kohen, ang ibig sabihin ay priest, and meron silang special clothing. No? Yung pong, actually, yung pong special clothing nila na yan is a typical of the Middle East culture. Ganyan na ho yung mga kasuotan nila. Kaya, kumbaga po, parang hindi na masyadong, hindi na bagong-bago para sa kanila. Yung ganoong klase ng kasuotan, yung nga lang po, mas specific na kung anong kulay, kung anong material, kung ano ilalagay na, kung lalagyan ng gold at kung papaano, yun lang ho in-specify ng Panginoon sa kanila. Now, during this time, yung pong priesthood ay bagong-bago ito sa bayang Israel. Remember, galing ho sila sa Egypt, tapos pumunta sila sa wilderness, wala naman hong priesthood eh. 400 plus years na nasa Egypt sila, wala ho silang established na priesthood. Even nung tumawid po si Joseph doon at nung tumira siya doon at nagtagal, ay wala hong established na priesthood. So ngayon lang nagkaroon ng priesthood nung sila ay nasa wilderness na. Now, ito po yung nakikita nyo sa picture na breastplate na tinatawag, no? Nakapatong yan dito sa dibdib nung priest. Sabi diyan, make gold squares 14 and 2 chains of pure gold twisted like cords, attach the cord like chains to the squares. Make a breastplate for judging. Have it crafted by a skilled artisan, make it like the work of the ritual vest. Make it of gold, blue, purple, and scarlet yarn, and finely woven linen. So again, ulitin ko lang po, yung pong ipod at yung breastplate ay magkahiwalay sila. Hindi siya iisa. No? Yung ipod ay kinakapitan noong breastplate. And then dun po sa breastplate, kung makikita nyo, meron po siyang mga square-square. Meron siyang 4 na hilera na tigta-3 na naka-embroider dyan. Tapos meron ho yung pouch. Yung pong mga square-square na yon, nakaukit po doon kasi may nilagay na bato doon at ang nakaukit doon ay ang pangalan ng ang bayang ng bawat tribo ng Israel. Kaya 12. So kaya doon po ulitin ko, doon sa ipod, meron siyang yung nasa harap at nasa likod, ang nagkakabit sa kanya ay yung strap na nasa balikat. Yung strap na nasa balikat ay yari sa ginto at merong nakapatong na bato at yung bato nakaukit doon sa yung 6 na tribo doon sa kaliwa at yung 6 na tribo doon sa kanan. At nakaukit po yon
based doon sa kanilang kapanganakan, kung kailan sila ipinanganak. Siguro po mula sa panganay hanggang sa bunso. And then doon sa harap, nandoon po na nakakabit doon sa ipod itong breastplate. Yung nakakabit na yon, meron po siyang square-square at doon sa bawat square na yon, merong uri ng bato na inilagay doon at nakaukit ulit yung pangalan ng mga Israelite, ng tribo ng Israel doon. Kaya 12 din yon. Okay? So, nai-imagine niyo po ba kung ano itsura nito? At may pouch yan. Mamaya makita natin kung ano ang nakalagay doon sa pouch. Meron po yung parang supot, may lalagyan. No? Ano ba yung nakalagay doon sa loob nun? Verse 16, when folded double, it is to be square, a handspan by a handspan. Yung sukat. Put on each settings of stones, 4 rows of stones. The first row is to be a carnelian. So yun nandito. The first row is to be a carnelian, a topaz, and an emerald. Yun daw. Carnelian, topaz, emerald. Dun sa first row. The second row, sabi dyan, a green feldspar, a sapphire, and a diamond. So, ang familiar lang tayo dun sa sapphire at saka sa diamond. Pero yung green feldspar, sabi ho ng iba, jade daw yon. We don't know. No? And the third row, yung pangatlo po, an orange zircon. No, alam niyo ba yung batong zircon? And agate or agate and amethyst. Ayun, amethyst, medyo familiar tayo, no? Ayan. And the fourth row, yung pinakababa po, is beryl, onyx, and a jasper. They are to be mounted in their gold settings. So, ang mounting non gold. Yung ano po, no, nung mga square-square niyon, and nakaukit doon yung pangalan ng bawat tribe. 12 tribes lahat yon. The stones will correspond to the names of the 12 sons of Israel. They are to be engraved with their names as a seal would be engraved to represent the 12 tribes. On the breastplate, make 2 pure gold chains twisted like cords. Also, for the breastplate, make 2 gold rings and put the gold rings on the 2 ends of the breastplate. Put the 2 twisted gold chains in the 2 rings at the 2 ends of the breastplate. So, as you can see on the drawing, ayan po yung itsura ng kasuotan nung priest. Sa tingin ko po, hindi niya kayang ibihis mag-isa to eh. May talagang magbibihis sa kanya nito. Kasi 6 na patong ho yan eh. No? Ganyan ho isusuot niya. So, meron po siyang kasing kasuotan sa loob. Ito ang tawag ho ng mga babae dito, happy sleep. Yeah? Nagsusuot pa ba kayo noon? Hindi na. Lola ko na lang siguro nakita kong gano'n. So, yun po ay kulay white kasi ang purpose po niyan, bakit siya sinusuotan ng ganon? Ang purpose po niyan, para yung mismong garment niya, hindi lalapat sa skin niya. Okay? Hindi lalapat sa skin. Kasi ang kanila pong paniwala dyan, kapag yung garment, outer garment niya lumapat sa skin niya, nako-contaminate yung kanyang outer garment. Kaya mahigpit po yan. So, hindi lang ho yan parang for sanitary purposes, no? Kasi sa mga babae, yung half sleep nga na tinatawag, sa mga lalaki naman ay yung underwear, di ba? Yan po yung pinaka-underwear nila. At dapat, ano ho yan, dapat yan ay puproteksyonan niya yung outer garment na wag lumapat dun sa balat ng tao kasi ang paniwala ho nila, yung balat ng tao ay mako-contaminate yung outer garment. And he will not be anymore, kumbaga, qualified to represent the people of Israel before God because the outer garment is contaminated already. Gusto niyo bang mabuhay sa ganitong panahon, mga kapatid? No? So, sabi diyan, also for the breastplate, make 2 gold rings and put the gold rings on the 2 ends of the breastplate. Put the 2 twisted gold chains in the 2 rings at the 2 ends of the breastplate. So what is being described here
ay kung paano isinusuot yung breastplate. Okay? Paano siya isinusuot? So nakasabit po siya at nakakabit doon sa ipod. Yung ipod ay nakahang siya dito, may strap na merong bato na gold yung pinakakabitan niya at sinusuot dito yon. Okay? Attach the other two ends of the twisted chains to the front of the shoulder pieces of the ritual vest. Pag sinabi pong ritual vest, yun po yung ipod. Okay? Yung ipod. And of course, yung ipod po, ang nasa ilalim ng ipod niya ay nandoon naman po yung tunic. Tunic, tawag nila. At kailangan, ito po, ang requirement sa tunic na ito, dapat dapat seamless. Walang duktungan. No? Kailangan mo ito, meron lang slit para maisuot niya yung ulo niya at may slit dito para maisuot niya yung kanyang ano. Pero wala dapat duktungan. Buo. Nabubutasan mo lang siya. Kung paano nila ginawa yan, hindi ko po alam. But that's the requirement. Make 2 gold rings and put them on the 2 ends of the breastplate at its edge on the side facing in toward the vest. Also, make 2 gold rings and attach them low on the front part of the vest shoulder pieces near the joint above the vest decorated belt. Yung belt po, yun yung sas, no, na ikinakabit nila dito. Then bind the breastplate by its rings to the rings of the vest with a blue cord so that it can be on the vest decorated belt and so that the breastplate won't swing loose from the vest. Aaron will carry the names of the son of Israel on the breastplate for judging over his heart when he enters the holy place as a continual reminder before Adonai. Ito po. Ano yung nandoon sa pouch? Bakit may pouch yung pong breastplate? Kasi may nakalagay po doon na ang tawag ay Urim at Tumim. You are to put the Urim, mamaya tatalakayin natin ano ibig sabihin yung Urim at Tumim na yan. You are to put the Urim and the Tumim in the breastplate for judging. They will be over Aaron's heart when he goes into the presence of Adonai. Thus, Aaron will always have the means of making decisions for the people of Israel over his heart when he is in the presence of Adonai. So ito pong Urim at Tumim na ito ay ginagamit ng high priest for decision making. Wow. No? Ito pong Urim at Tumim na ito, mga kapatid, ay ginamit nila ito hanggang sa panahon po ni David. Pagkatapos ng panahon ni David, no, yung panahon po ni Solomon, hindi na ginamit ang Urim at Tumim. Kung ano ang dahilan, hindi na po na isulat sa kasaysayan. Basta itinigil ni Solomon 'yan. Si Solomon po ay maraming pagbabagong ginawa doon sa templo. Ang isa pa pong ginawa ni Solomon doon, pinatanggal lahat ng matatanda. So pagka matanda ka na, tinanggal niya sa kanyang mga advisor. Tapos kumuha siya ng mga batang-batang mga advisor. Hindi niya na pinakinggan yung matatanda. No? Isa sa mga pagkakamali ni Solomon yan, na initsepwera niya ang matatanda bilang kanyang mga cabinet members. Nag-recruit siya puro mga bata. No? Kaya ang naging sa kanya, mga payo sa kanya, taasan mo yung tax. Nawala ng wisdom si Solomon. Now, ang ibig sabihin po ng Urim, mga kapatid, this is a Hebrew word, ang ibig sabihin is light. Ang ibig sabihin ng Tumim ay perfection or fulfillment. So, now in Hebrew, ang first letter ng Urim is Aleph. In Hebrew, ang first letter ng Tumim is Tav. Okay? Sanay ho tayo sa Alpha and the Omega, di ba? The Alpha is the first letter in the Greek alphabet. The Omega is the last letter in the Greek
alphabet. Kaya sinasabi natin, ang Diyos, He is the Alpha and the Omega. Di ba? So parang sa atin, sa English alphabet, letter A, ang ating unang letter sa alphabet, and letter Z, ang ating last letter sa English alphabet. Sa Greek, ang first letter is Alpha, ang last letter is Omega. And in the Greek, ang Diyos ay tinawag na Alpha and the Omega, the beginning and the last. Now, yung pong Umim, ang first letter ng Urim is Aleph. Aleph is the first letter in the Hebrew alphabet. Okay, in the Hebrew alphabet. And the last letter po in the Hebrew alphabet is Tav, which is the first letter doon po sa word na Tumim. Kaya yung pong nasa pouch na ginagamit ni Aaron for decision making or for making judgment, yun po ay light and perfection, which means also it is the Alpha and the Omega, or the Aleph and the Tav, or the beginning and the end. Which signifies na when God is making decisions, no, ito po ay in the light of His perfection. Now, when you trace it back, mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan is yung so, ibig sabihin, ang mispat po is God's justice system. Nare-recall niyo pa? The mispat is God's justice system. And God's justice system is based on His perfection and based on His light. Kaya si Aaron wearing that vest, wearing that breastplate, na meron pong Urim at meron pong Tumim, signify to the people that the judgment of God is perfect. The law of the Lord is perfect. And He is judging the people on the basis of His perfection and on the basis of His light. Yun po yung ibig sabihin nun sa kanila. Okay? So, kaya it represents God's nature as the first and the last. So yung Umim and Tumim na yon, nagre-represent ng that God is the first, the beginning, and the end. Nagre-represent ng kanyang light, nagre-represent ng kanyang perfection, at ito po ay para sa buong bayan ng Israel. Na ang tungkulin ng bayang Israel ay i-represent naman ang Diyos sa buong mundo. Na siya ang perfect, na siya ang light. Kasamaang palad ho, hindi ito nagagampanan ng bayang Israel. Ang tungkuling ibinigay ng Diyos sa kanila. Okay? So, sobrang na po ako ng 9 minutes. Bakit parang ang iksi ng oras ko? O mahaba, kaya naiiksian lang ako. But anyway, mga kapatid, yung pong kasuotan, no? Yung pong nakita natin na dito ay may 6 na pangalan dito, may 12 pangalan dito, doon sa breastplate at saka yung nandito po sa balikat. Makita natin dito na ito po yung threefold nature ng Israel. Kaya sa Bible, mababasa nyo po na yung pong breastplate na ito, na may 12, it represent all Israel. At yung bawat isa na nakalagay doon, yung individual tribes. And then yung 2 pong nasa balikat, yung magkabilang balikat, tigisa siya, ito naman po ay nagre-represent ng 2 houses of Israel. Kaya pag binasa nyo po ang Bible, mababasa nyo merong 2 houses of Israel. Okay? Ano po yung 2 houses of Israel na yon? Ang tinutukoy po doon is the house of Judah and the house of Ephraim. The house of Judah is the one that is in the southern kingdom, and the house of Ephraim is in the northern kingdom. Kaya kapag binasa niyo po ang Bible at nababasa niyo, the house of Israel, no? Yan po ay tumutukoy sa south at saka sa north. Pag binasa niyo po ay Israel, tumutukoy ito sa kabuuan. Pag binasa niyo po Judah, tumutukoy lang sa tribe.
And I believe that will help you understand the Bible even better when you read the Bible. If you know this. If you know this. Okay? So, hanggang dito na lamang po mga kapatid at ayoko na po kayong patagalin pa. Tayo po ay tumayo at tayo ay manalangin bago po tayo, o umawit po muna tayo bago po tayo magsara sa panalangin. Psalms 34, chapter 4 to 5. I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant, and their faces shall never be ashamed. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. Panginoon, nais ko kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pa babaya